Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 20, 2026, Martes ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating unang pagbasa ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 16, verses 1 to 13. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko na maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Sumagot si Samuel, "Paano ako pupunta roon? Tiyak na papatayin ako ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon." Sinabi ng Panginoon, "Magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Anyayahan mo si Hese at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis." Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ng Panginoon. Nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya'y sinalubong ng matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, "Sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito?" "Oo," sagot niya. "Naparito ako upang maghandog sa Panginoon. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin." Pinahanda rin niya si Hese at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Hese si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ng Panginoon. Tinawag ni Hese si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ng Panginoon. Isa-isang tinawag ni Hese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Hese, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Meron pang isa, yung pinakabata, at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Hese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Pagkatapos, si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy po ng kwento natin sa unang pagbasa na kung saan kahapon ay pinahayag na ng Panginoon kay Saul na hindi na siya ang matatapos na ang kanyang kumbaga termino, ang kanyang pagkahari dahil nga sa hindi nagustuhan ng Diyos ang kanyang ginawa, no? Yung hindi niya sinunod ang utos ng Diyos, kundi ang sinunod niya ay kung ano ang sa tingin niyang mabuti para doon sa mga nasamsam nilang mga ari-arian, no, ng kanila pong nasakop. Kung kaya't sabi, hindi na siya ang magiging hari ng Israel. At ngayong araw na ito ay pinapakilala na sa atin ang papalit sa kanya. Agamat hindi pa na formal, no, na ipapahayag, pero ito na ang pagpasok ng kwento ni David, no, kung saan siya ay pinili at tinirang ng Diyos para maging hari na susunod
kay Saul. Pero maganda po dito na mapagnilayan natin na sa pagpili, sabi nga, hindi tumitingin ng Diyos sa pisikal na anyo, kundi sa kung ano ang nilalaman ng puso ng isang tao. At ito ang nakita niya kay David, no, na meron siyang malinis na puso. Siyempre, no, sa ngayon, ito yung kanyang kwento, isang bata na pinili ng Diyos, nasa murang edad o kabataang edad, pero nakita ng Panginoon ang kanya pong potential dahil siya nga ay isang pastol at ang isang katangian ng isang hari ay yung mangangalaga siya sa kanyang nasasakupan at yung pagkahari, no, katulad ng pagiging pastol na handang ialay ang kanyang buhay para sa kaligtasan at kapakanan ng kanyang mga inaalagaang mga tupa. At ito yung katangian na taglay ni David, no, para siya ay hiranging susunod na hari ng Israel. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.